Sa mundong pinaghaharian ng karahasan at paghihiganti, may isang babaeng ginawang sandata ng sistema. Isa siyang mamamatay tao na walang inuurungan, walang kinatatakutan. Ito ang kwento ng The Villainess, isang Korean action thriller na sisirain ng pananaw mo sa salitang kontrabida. Ang pangalan ng 10 taong gulang na batang babae na ito ay Sukhi. Siya ay sinanay ng isang organisasyon ng mga asasin mula pa noong siya ay bata. Ngayon, sasali si Sukhi sa isang paligsahan ng pagbuo ng baril at pagbaril at ang matatalo ay paparusahan ng isang nakamamatay na putok sa ulo. Ngunit siya ay naantig at hindi niya binaril ang kanyang kalaban. Nang makita ang pag-aatubili ni Sukhi, binaril at pinatay ng lider ng organisasyon ang kanyang kalaban. Naramdaman ni Sukhi na siya ay isang mabait at mahinahong tao. Ngunit nagtaka siya kung paano niya may paghihiganti ang kanyang ama. Si Sukhi, na dating mahirap, ay may masayang pamilya. Ngunit isang araw, biglang sinalakay ng isang grupo ng mga magnanakaw ang kanilang bahay at pinatay ang ama niya. Upang hindi madiskubre ng mga kaaway, napilitan si Sukhi na magtago sa ilalim ng kama at panoorin ang pagkamatay ng kanyang ama sa harap ng kanyang mga mata. Labis ang sakit na naramdaman niya, ngunit sa huli ay natagpuan pa rin siya ng mga magnanakaw. Gayunman, hindi nila siya pinatay. Sa halip, ibinigay si Sukhi sa isang mataas na opisyal upang paglibangan. Dumating sa tamang oras ang asasin na si Jongsang at nailigtas si Sukhi nang hindi inaasahan. Mula noon, sumali si Sukhi sa organisasyon ng mga asasin. Nagsanay siya ng husto at nanumpang ipaghihiganti ang kanyang ama. Ang iba ay nagsasanay na pigilan ang kanilang paghinga ng 5 minuto, ngunit nais niya na gawin pa ito ng mas matagal. Hanggang sa matakot ang lahat at hilahin siya palabas ng tubig. Dahil sa matinding determinasyong ito, si Sukhi ay naging pinakamahusay na asasin ng organisasyon. Lumipas ang 15 taon at si Sukhi ay nagkaroon na ng payat na pangangatawan. Nagkaroon siya ng damdamin para kay Jongsang at di nagtagal ay pumasok silang dalawa sa kasalan. Nangako si Jongsang sa kanya na pagkatapos ng kasal ay iiwan na niya ang marahas na trabahong ito. Gayunman, hindi alam ni Sukhi na tahimik ng papalapit ang kamalasan. Nung araw na yon, habang kumakain sila sa isang restaurant, biglang nakatanggap si Jongsang ng tawag na nagsasabing may isang miyembro ng kanilang grupo ang nahuli, kaya kailangan niyang magmadaling sumagip. Nang gabing iyon, natanggap ni Sukhi ang masamang balita na si Jongsang ay pinatay ni OG. Napakagrabe ng pagkamatay ni Jongsang kaya't hindi na makilala ang kanyang katawan. Sa katunayan, natunto ni Jongsang ang kaaway na pumatay sa ama ni Sukhi. Balak niyang lihim na magpadala ng mga tauhan upang tapusin ang mga ito bilang sorpresa sa kanya. Ngunit hindi inaasahan na si Jong at ang kanyang mga tauhan ay nambush at napatay. Labis ang kalungkutan ni Sukhi nang malaman ito. Sa matinding galit, nahulog siya sa isang marahas na kalagayan. Inakala ni Sukhi na habang buhay na lamang siyang mananatili sa bilangguan. Gayunpaman, ang kahangahangang kakayahan niya sa pakikipaglaban ay nakatawag pansin sa National Security Agency. Napagpasyahan nilang gamitin si Sukhi at sanayin siya upang maging isang super spy. Nang magising si Sukhi, natagpuan niya ang sarili sa base ng Secret Service. Ngunit ayaw niyang manatili roon at nais lamang niyang makatakas. Hanggang sa ipakita ng taong namamahala sa base na kilala bilang one-shot ang kanyang medical report saka lamang siya tumigil sa pakikipaglaban. Lumabas na buntis si Sukhi. Maaaring mamuhay ng normal si Sukhi sa kondisyon na mangako siyang maglilingkod sa National Security Agency sa loob ng 15 taon. Pagkatapos nito, bibigyan siya ng plastic surgery upang magkaroon ng bagong identity. Mula noon, opisyal nang naging ahente si Sukhi. Alam ng panganay na babae sa base ang lakas niya at labis siyang nagalit, kaya hinamon niya ito. Ngunit minamaliit lamang siya ni Sukhi at tumalikod. Hindi alam ni Sukhi na hindi siya patatawarin nito. Ang biglaang pag-atake mula sa likuran ay matagumpay na nagpagalit kay Sukhi. Si Hyun-soo ay nasa likod ng surveillance camera. Nasaksihan niya ang eksenang ito ng may labis na kasiyahan dahil matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Sukhi. Umaasa si Hyun-soo na balang araw ay makasama niya si Sukhi. Si Sukhi ang pinakamalakas na agent ngunit hindi sapat ang husay lamang sa pagpatay. Sa ilalim ng pagsasaayos ni One Shot, sinanay din niya ito sa pagluluto, pagmi-makeup, at pag-arte sa entablado. Sa ganitong paraan, mas may tatago niya ang kanyang sarili sa bawat misyon. Nakipagkumpetensya rin si Sukhi sa ibang estudyante sa pagbaril. Ang mga kasanayang hinubog niya mula pagkabata ay nakatulong upang madali niyang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Sa wakas, nang dumating ang oras ng pagtatapos, inatasan ng organisasyon si Sukhi na kumuha ng pagsusulit. Kapag natapos niya ang misyon, maaari na niyang isama ang kanyang anak at mamuhay ng normal. Dahil bata pa si Sukhi, kailangan niyang makihalubilo sa lipunan.
Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Sa gayon, natapos ang mission exam at maaaring lisanin ni Suki ang training camp upang makasama ang kanyang anak gaya ng kanyang nais. Bago umalis, binigyan siya ni Kwon-sok ng bagong identity at ipinagrente rin siya ng bahay sa lungsod. Ngunit sa unang araw ng paglipat, nakilala ni Suki si Hyunso. Sa katunayan, si Hyunso ay inutusan upang sundan si Suki at tumira sa katabing bahay. Matagal nang may gusto si Hyunso kay Suki, kaya't nang magkita sila, mas masigla siya kaysa inaasahan. Dahil sa abalang ito, tinawagan ni Suki si Kwon-sok at hiniling na imbestigahan si Hyunso. Ngunit si Hyunso ay nasa misyon upang bantayan si Suki, kaya napilitan si Kwon-sok na mag-imbento ng kwento upang lutusin ang problema ni Suki. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nakalimutan ni Hyunso ang tungkol sa surveillance. Nang hindi makasakay ng bus si Suki dahil may buhat siyang bata, agad na nakipag-usap si Hyunso sa driver upang bigyan siya ng oras. Sa supermarket, voluntaryo niyang itinulak ang kariton. Nang umuwi si Suki nang walang payong, naghintay si Hyunso sa istasyon na may dalang payong. Paano makakaya ng isang normal na babae ang ganitong kabaitan? Hindi nagtagal, opisyal na kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon. Ngunit bago pa man masiyahan ng dalawa, nakatanggap si Suki ng bagong misyon. Inutusan siya ng organisasyon na magsagawa ng misyon kasama ang isang babaeng kasamahan. Ninakaw ni Suki ang mahalagang impormasyon mula sa target sa gabi. Nagkunwari silang mga bartender upang makalapit. Samantala, sinamantala ni Suki ang yakap ng lalaki at lihim na kinuha ang kanyang cellphone. Pagkatapos, nagpaalam siya na magbabanyo at kinopya ang lahat ng files. Ngunit napansin ito ng kalaban. Pagbalik ni Suki, kontrolado na ang kanyang kasamang babae at pinagbantaan siyang ibigay ang impormasyon. Dahil namatay ang babaeng kasamahan ni Suki sa kamay ng kalaban, labis na nagbago ang kanyang isipan. Isang trabahong araw-araw nakaharap ang kamatayan at hindi niya alam kung kailan siya mawawala. Ngunit may anak siyang babae. Kapag namatay siya, magiging lubhang nag-iisa ang kanyang anak. Kaya't tinanggap ni Suki ang damdamin ni Hyunso. Tinawagan niya si Kwon-sok upang iulat ang sitwasyon. Bilang kapwa babae, naunawaan ni Kwon-sok ang kanyang desisyon. Gayunman, nais ni Kwon-sok na magsagawa pa rin si Suki ng isang misyon sa araw ng kasal at ang target ay isang boss ng gang. Sa araw ng kasal, inayos ni Kwon-sok ang lahat. Kinuha ni Suki ang pinaghiwa-hiwalay na sniper rifle mula sa tangke ng inidoro. Matapos itong buuin, ginamit niya ang ventilador upang tutukan ang target. Nang malinaw niyang makita ang itsura ng target, siya ay labis na nagulat. Lumihis ang bala dahil ang taong iyon ay si Jong-sang, ang asawang inakala niyang patay na. Sa sandaling iyon, siya ay nalito at nahilo. Ang buong kasal ay tila naglaho, at si Suki ay tuluyang nalugmok sa eksena. Nang gabing iyon, sinundan ni Jong-sang ang trajectory ng bala at natunton ang lokasyon ni Suki. Nakilala niya si Suki sa surveillance camera ng hotel. Kahit na sumailalim siya sa plastic surgery, nakilala pa rin siya ni Jong-sang sa isang tingin. Hindi nagtagal. Nagkita sila sa isang restaurant. Nagkunwari si Suki na hindi siya kilala at sinabing siya ay kasal na. Nagpalitan sila ng karaniwang pagbati at umalis si Jong-sang. Kinabukasan, nakatanggap si Suki ng isang memory card mula kay Jong-sang. Nasa loob nito ang recording ng tawag ni Hyunso at Kwon-sok. Iyon ang panahong nagkita sina Jong-sang at Suki sa restaurant. Sinundan ng mga tauhan ni Jong-sang si Hyunso at lihim na ni-record ang pag-uusap. Matapos pakinggan ng recording, nalaman ni Suki na si Hyunso ay isang undercover agent ng organisasyon. Inakala ni Suki na sinasamantala lamang ni Hyunso ang kanyang damdamin, kaya siya ay labis na nalungkot at nadismaya. Bilang paghihiganti, ipinaalam ni Suki kay Jong-sang na may babaeng gustong pumatay sa kanya. Dahil dito, nahuli ng mga tauhan ni Jong-sang ang babaeng naka-duty bago pa man ito makalabas ng elevator. Napansin ni Kwon-sok ang kakaibang kilos ni Suki at tinawagan siya upang mag-imbestiga. Sa halip, ibinunyag ni Suki ang kasinungalingan ni Kwon-sok sa mismong sandali. Nagkaroon sila ng pagtatalo at napilitan si Kwon na ibalik si Suki sa organisasyon. Ang estranghero ay walang iba kundi si Jong-sang. Hiniling niya kay Suki na umalis agad kasama niya, ngunit nais ni Suki na isama ang kanyang anak. Pagkarating niya sa ibaba, isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Nakita lamang ni Suki si Hyunso na hawak ang kanyang anak at nahulog mula sa itaas. Bumagsak silang dalawa sa harap ni Suki at namatay agad. Sa kawalan ng pag-asa, pumunta si Suki kay Kwon-sok, ngunit sa halip na magpaliwanag, ipinakita sa kanya ang surveillance video kung saan kinarga ni Hanso ang kanyang anak pauwi at nahuli ng mga tauhan ni Jong-sang. Upang protektahan ng bata, napilitan si Hanso na aminin na ang bata ay anak ni Jong-sang.
Ngunit ang totoo, nais ni Jong-sang na sirain ang bata. Tinakot niya si Hyunso at inutusan itong patayin ang bata. Tumanggi si Hyunso, kaya inutusan ni Jong-sang ang kanyang mga tauhan na hintayin si Suk-hee at pasabugin ng bomba sa harap niya. Ang layunin ni Jong-sang ay tuluyang ilayo si Suk-hee sa organisasyon at pilitin siyang bumalik bilang isang makinang pumapatay. Halos mabaliw si Suk-hee sa nalaman. Hindi niya maunawaan kung bakit ang lalaking pinakamamahal niya ang siyang pinakamasakit na nanakit sa kanya. Bago umalis, ibinigay ni Kwon-sok kay Suk-hee ang recording ng pag-uusap nila ni Hyunso. Doon niya napagtanto na tunay siyang minahal ni Hyunso at nais nitong mamuhay silang mag-ina ng normal. Matagal na nanahimik si Suk-hee. Pagkatapos, nagtungo siya sa opisina ni Jong-sang. Nang magharap sila, tinanong niya kung talagang minahal siya ni Jong-sang. Ngunit inamin nito na siya ang pumatay sa ama ni Suk-hee. Alam ni Jong-sang ang determinasyon ni Suk-hee na magaganti, kaya't hindi maaaring mauwi sa pag-ibig ang kanilang ugnayan. Ang tunay na layunin ni Jong-sang ay sanayin siya bilang isang makinang pumapatay. Nang mabunyag ang lahat, nauwi sila sa isang labanan dahil upang matapos ang lahat, isa sa kanila ang kailangang mamatay. Mabilis na dumating ang pulisya sa lugar. Ngunit sa sitwasyong ito, isang nakakatakot na ngiti lamang ang nasa labi ni Suk-hee. Ang buhay ay nagdulot sa kanya ng napakalaking paghihirap matapos siyang mabuhay halos buong buhay para sa kanyang kaaway. Hirap din siyang makahanap ng tunay na pag-ibig at pati ang kanyang minamahal na anak ay wala na. Para sa akin, ang The Villainess ay hindi lang basta action film, isa itong emosyonal at brutal na biyahe. Sobrang intense ng action scenes, lalo na ang first-person fight sequence na talagang magpapakapit sa iyo sa upuan. Pero ang mas tumatak ay kung paano ipinakita ang sakit ng isang babaeng paulit-ulit na ginagamit, niloloko, at sinisira ng sistemang dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Hindi siya kontrabida sa puso, biktima siya ng mundong walang awa. Isa itong pelikulang mag-iiwan sa iyo ng tanong hanggang saan ang kaya mong gawin kapag ninakawan ka ng lahat pati ng kalayaan mo. Sa huli, ipinapakita ng The Villainess na minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang pumapatay kundi ang sistemang lumikha sa kanya. Isang pelikulang mag-iiwan sa iyo ng tanong, masama ba siya o biktima lang ng isang malupit na mundo? Kung nagustuhan mo ang recap at review na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng opinion mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang Asian movie recaps na siguradong mapapaisip at mapapahawak ka sa upuan mo.